sa mga businessmen na kayo talagang maninindigan. A statement is not enough. We need to go out in the streets. We need to show action that we are no longer happy. We are angry with this kind of government. Yun ang dapat iminsay. Magkaisa tayo. Hindi yung, kayo bahala kayo dyan. Mismo si Tatay Digong, siya yung nagprotekta na sa Pilipinas, nagsilbi. Kinidnap nga. Sino ba kayong mga yaman dyan? Walang sasantuhin ang Marcos administration, walang sasantuhin. Malaki po ang naging pahayag no ng mga business group kaugnay po sa pagkamatay ng isang business tycoon na kinidnap at sinabing nagbigay ng ransom pero pinatay pa rin. Hindi po ito basta-basta ng mga business groups, malalaking negosyante po ito sa Pilipinas. Do you think pag nagpatuloy itong ganitong trend at mas marami sa middle class at sa mga business groups na nagsasalita, ano kaya magiging future ng Pilipinas? I did not get the last question, sir. What was the question? Apo, kung magpapatuloy sir yung ganitong trend na marami no, na mga middle class nananawagan ng hustisya, mga business groups nananawagan po ng hustisya sa administrasyon, ano kaya magiging kahinatnan ng bansang ito? Hindi lang dapat hustisya ang hihingi natin eh. Ang hihingi natin eh, bababa yung mga magnanakaw, yung mga kurakot, yung mga hindi nagsisilbi sa bayan diyan sa pwesto nila. Yung mga kidnapping, mga krimen is just an effect of the incompetence of the corruption and the motive to destroy the institution sa Pilipinas. So lahat dapat ang nangyari kasi sa atin nung social media ang pinagsasabi ng mga vloggers tulad ko na kung kinidnap si Tatay Digong hindi kayo pumalag. Nung kami mga vloggers binubuli kami ng HOR hindi kayo pumalag. Yung tinitira kami na mga narco vlogger hindi kayo pumalag. So ibig sabihin we should unite on asking or looking at the best solution sa country. Ano bang best solution? You can no longer get from the Supreme Court or from the police, CIDG or armed forces. Wala na dyan. Isa lang ang solusyon natin. Remove the incompetent president. Remove those who are supporting this evil administration. Yun lang ang pinakasolusyon natin, Sir Admar at saka Sir MJ. Kasi nakita naman natin ang nakukulong si Pastor Kibuloy, si Tatay Digong. Yung mga self-confessed drug lords naging tumatakbo ngayon ng mayor, ng mga congressman, talagang lantaran na. So we are no longer a democratic place. We are being destroyed by evil forces, even foreign forces. Nakikialam. So, sa mga negosyante, yung mga mayayaman dyan, mga sirs, you have all the resources to fight back. Kaming walang pera, talagang buhis-buhay kami. Magkaisa tayo. Protektahan natin ang bansang Pilipinas, hindi lang yung mga personal natin na interes. Magkaisa tayo, itawag natin na mag-resign si Bongbong Marcos kasi siya lahat ng paghihirap natin in the last 3 years. Hindi sa Supreme Court, hindi sa PNP ang problema. Ang problema is leadership. Meron tayong adik na presidente. Ang pangalan, Bongbong Marcos. Sir, huli na lang. Sa inyo po bang dyan sa Cebu? Kasi nag-ikot ako recently sa West Mindanao. Natanong natin yung ating mga kababayan kung ngayon ba nararamdaman nila yung safety siyempre ng ating public order. At sabi nila doon sa mga taga Zamboanga area, Zamboanga Peninsula, na sa ngayon with what's happening here in Metro Manila at mga bumabalik na mga krimen, hindi talaga nila nararamdaman na safety ang bansa ngayon. Natanong ko rin si former PNP Chief now, Senator Ronald Bato de la Rosa, at sinabi niya
na yung mga datos at figures na sinasabi ng PNP na hindi totoo yung paglala ng krimen ay useless kung ang tao mismo o yung taong bayan ang hindi nakakaramdam nito. As an ordinary Filipino, sir, ano pong tingin niyo dyan? I missed the last line, sir. What was the question? Opo, sir, bilang Pilipino, bilang taxpayer, ano po ang masasabi ninyo sa sinabi ni former PNP Chief De La Rosa na wala raw kwenta yung mga datos na inahayag ng PNP to justify na bumababa po ang krimen ngayon, pero taliwas naman po sa nararamdaman ng mga Pilipino sa the ground? Yes, tama si Senator Bato. Sino bang paniwalaan mo? Yung mga pulis na tulad na ni Tory, tulad ni Marvel at tulad ni Pajardo na ilang beses nang nahuling nagsisinungaling. Sila ba ang paniniwalaan natin? Sila ba na mismong yung PNP na leadership ang nagkidnap ng isang ex-president na walang matinong proseso? So, General Bato is correct. Senator Bato is correct. Reality on the ground, ang makapagsasabi ay ang mga taong ordinaryo. Tulad ko, tulad mo, tulad ng mga voters. So, ang totoo na nangyari, ang krimen ay tumataas, I think doble-doble. Kasi mismo dito sa Cebu, nakikita mo kahit sa social media talagang yung suntukan lang, yung road rage lang, isa pa yun. Yung kidnapping, yung mga mayayaman, those na yun, kinikidnap, tapos tinitira pa yung mga Chinese, mga Filipino-Chinese. So hindi biro, ngayon lang sila umamin kunyari na okay to kidnapping dahil may dato talaga, wala silang magawa. Mga mayayaman na to, mga Chinese, Filipino na mga billionaire na yung nagsasabi na meron talagang kidnapping. Paano yung mga ordinaryong pinapatay araw-araw? Yung mga pinapatay ng sarili nilang pamilya dahil adik. So, we are in our darkest times. Ang criminality is on the highest. Sa tingin ko, I'm now 52 years old. Ito na yata yung nakakatakot na panahon. Kausap ko kanina yung anak ko, sabi ko, nak, mag-ingat ka kahit dahil walang safe na lugar. Kahit nasabi ka, aakyatin kang adik, papatayin ka. Kahit nakasarado pa, minsan yung mga padre di pamilya na nalulong sa droga, mismo ang kakatay ng pamilya. So, sana lang, matauhan tayong mga Pilipino, yung mga PNP generals natin. Sir, wag nating antayin na wala na sirang-sira na yung institusyon ng gobyerno natin. Alam naman natin si Bongbong Marcos. Alam natin magnanakaw yan si Martin. Alam natin ang Marcos, mga Romualdez, magnanakaw kurakot yan. Kailan ba natin antayin kung mismong pamilya nyo ang mabiktima? Yeah, very very clear na kami, mga tinitira kami, ilusig kami, tinatakot ako, ni-raid yung bahay ko. Pero laban pa rin kayo sa mga businessmen na kayo talagang maninindigan. A statement is not enough. We need to go out in the streets. We need to show action that we are no longer happy. We are angry with this kind of government. Yun ang dapat iminsay. Magkaisa tayo. Hindi yung, kayo bahala kayo dyan. Mismo si Tatay Digong, siya yung nagprotekta na sa Pilipinas, nagsilbi. Kinidnap nga. Sino ba kayong mga yaman dyan? Walang sasantuhin ang Marcos administration. Walang sasantuhin. Akala nyo sa ngayon, kakampi nyo sila, hindi kayo pinakikialaman. Pero darating at darating na ang Pilipinas ay talagang hindi na livable. Swerte yung may pang-abroad, pero taong mga Pilipino walang ipaglaban natin. Kasi talagang ang krimen, ewan ko, di ko naman, talagang masamang loob ko everyday. Pag nakita ko pa lang yung social media account ko, ang dami ng bad news. Suntukan dito, patayan dito, barilan dito. Ewan ko, ang pinaka-frustration ko lang,
yung mga uniformed men natin, di ko alam kung sino hinihintay nila. One day, makikita natin na kayo mismong mga uniformed men, wala na kayo, kung magretiro kayo o kayo magiging biktima, sasabihin na dapat kung may tsansa pa kayo, sana tumulong kayo sa paglaban sa administrasyon na to. Kasi hindi tayo dapat kumbaga wala tayong pakialam, dapat na tayong makialam kasi wala na tayong dadatnang matinong Pilipinas kung hayaan natin ang Marcos Jr. ang 28. Wala nang matitira. Yun lang masabi ko, MJ at Atmar. Sir June, daghang salamat sa imong oras ug gayon. So ulitin po, ingat po kayo.